Isang malakas na talsik ng mainit na kape ang sumalubong kay Ana. Naramdaman niya ang init na biglang kumalat sa kanyang murang uniforme, kasunod ang pagdikit ng basang tela sa kanyang balat. Napapikit siya ng mariin. Ang amoy ng natapong kape ay tila mas matapang, mas mapang-insulto kaysa karaniwan. "Ay sorry, hindi kita napansin." Ang boses ni Carla ay puno ng sarkasmo. Ang tawa ni Jessa at Lani na kasunod nito ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Ana. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa malaking mantsa sa sahig. Nakita niya ang tatlong babaeng nakatayo sa harap niya. Ang kanilang mga mamahaling sapatos ay ilang pulgada lang mula sa basang sahig. Si Carla, ang leader ng grupo, ay nakataas ang isang kilay. Ang kanyang mga labi ay nakanguso sa isang mapanuyang ngiti. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan?" sabi ni Jessa. Sabay sipa sa timba ng mop ni Ana. "Linisin mo, dalian mo, baka may makatapak pa niyang kalat mo." Kalat niya. Gusto sanang sumagot ni Ana. Gusto niyang sabihin na hindi siya ang may kasalanan. Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan, nakabara hindi makalabas. Yumuko na lamang siya. "Pasensya na po, ma'am." Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Kinuha niya ang mop at nagsimulang punasan ang sahig. Pilit na hindi pinapansin ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga bulungang puno ng pangungutya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luha. Dito, sa gitna ng lobby ng Velasco Holdings, bawal siyang maging mahina. "Pati sapatos ko natalsikan," reklamo ni Carla. "Linisin mo rin." Itinuro ni Carla ang kanyang makintab na itim na stiletto. Walang nagawa si Ana, kundi kumuha ng basahan at marahang pinunasan ang sapatos nito, habang ang tatlo ay nagtatawanan sa ibabaw niya. Para siyang isang basahan na tinatapak-tapakan. Nang matapos ang araw, pagod na pagod ang katawan at kaluluwa ni Ana. Ngunit sa halip na umuwi, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang madilim na pasilyo sa likod ng gusali, papunta sa lumang storage room. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang tanging lugar sa impyernong ito kung saan nakakahinga siya. Pinihit niya ang pinto. Ang amoy ng mga panlinis at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isang kahon, niyakap ang kanyang mga tuhod at ipinikit ang mga mata. Dito, naghihintay siya. Ilang sandali pa, isang anino ang pumasok sa silid. Hindi siya nagulat. Kilala niya ang bawat yabag nito. "Mahal ko?" Ang malambing na boses na yon ay musika sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang dalawang malalakas na braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, nilalasap ang init at seguridad na hindi niya naramdaman buong araw. "Hector!" bulong niya. Hinalikan ni Hector Velasco, ang CEO ng kumpanyang ito, ang tuktok ng kanyang ulo. "Okay ka lang? Mukhang pagod na pagod ka." Hindi siya makatingin ng diretso. Paano niya sasabihin sa asawa niya na siya ay binubuli sa sarili nitong kumpanya, na ang pangalan na dapat ay nagbibigay proteksyon sa kanya ay ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtago? "Okay lang ako." Pagsisinungaling niya. Isang matamlay na ngiti ang isinukli. Marami lang talagang ginawa kanina. Inilabas ni Hector ang isang maliit na paper bag. "Nagdala ako ng paborito mo." Isang mainit na siopaw. Simpleng bagay, pero para kay Ana ito ay isang kayamanan. Habang kumakain siya, pinagmamasdan lang siya ni Hector. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at lungkot. "Konting tiis na lang, mahal ko," sabi nito. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Malapit na. Pangako, aayusin ko ang lahat. Hindi mo na kailangang magtago ng ganito." Tumangulang si Ana. Kahit na sa loob niya, ang pangakong yon ay paunti-unti nang nawawalan ng bigat. Ilang buwan na niyang naririnig iyon, ng gabing iyon,
Sa kanyang maliit na kwarto sa isang paupahan, inilabas niya ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang simpleng singsing na pilak. Isinuot niya ito sa kanyang daliri at pinagmasdan. Sa labas ng gusaling iyon, asawa siya ng pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ngunit sa loob, isa lang siyang hamak na janitress na walang karapatang magsuot ng sarili niyang singsing sa kasal. Kinabukasan, habang ginagawa niya ang kanyang huling pag-iikot, napadaan siya sa isang conference room na bahagyang bukas. Narinig niya ang isang pamilyar na boses, si Carla. Pero iba ang tono nito. Hindi ito ang mapanuyang boses na ginagamit sa kanya. Ang boses na ito ay puno ng awtoridad, ng kapangyarihan. "Yes, Daddy. I understand," sabi ni Carla sa kanyang cellphone. "Huwag kayong mag-alala. I'm handling it. Sisiguraduhin kong aalisin ko ang lahat ng sagabal sa lalong madaling panahon." Napakunot ang noo ni Ana. Sino ang kausap niya? Anong sagabal ang tinutukoy niya? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit ang mga salitang yon ay nanatili sa kanyang isipan nang malapit na siyang matapos sa isang pasilyong halos wala ng tao, biglang may humarang sa kanyang daraanan. Si Carla. Nakatayo ito roon, mag-isa, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ngunit ang mga mata nito ay hindi na mapangasar. Ang mga ito ay matalas, mapanuri, na para bang sinusubukan nitong basahin ang pinakatatagong sikreto ng kanyang kaluluwa. Napaurong si Ana. "Ma'am Carla." Hindi nagsalita si Carla. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. Pagkatapos ng ilang sandaling nakakabinging katahimikan, nagsalita ito sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng panganib. "Alam mo, sa lahat ng mga basahan dito sa kumpanya," simula ni Carla, "ikaw ang pinaka-interesante." Lumunok si Ana. Hindi niya alam ang sasabihin. "May pakiramdam ako." Patuloy ni Carla, humakbang palapit sa kanya, "na may tinatago kang isang napakalaking sikreto, Ana." Nanigas si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. "At malalaman ko," bulong ni Carla, ang mga mata nito ay nanghahamon, "kung ano yon." Nakatayo si Hector sa likod ng salamin ng kanyang malawak na opisina, tanawang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Sa labas, siya si Hector Velasco, ang kinatatakutan at iginagalang na CEO. Ang kanyang bawat desisyon ay nakakaapekto sa libu-libong buhay. Ang kanyang pirma ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sa loob, sa likod ng mamahaling suit at matigas na ekspresyon, naroon ang isang lalaking bilanggo. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa ng kanyang coat at binuksan ito. Sa isang lihim na compartment, nakatago ang isang maliit at kupas ng litrato. Si Ana, nakangiti habang kumakain ng fishball sa isang tabi-tabing kalye. Iyon ang araw na una silang nagkakilala. Bago pa malaman ni Ana kung sino talaga siya, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang ngiti sa litratong yon, puro, masaya, walang bahid ng takot o lungkot. Ngayon, ang nakikita na lang niya sa mga mata ni Ana ay pagod at isang katanungang hindi nito masabi-sabi. Hanggang kailan? Hindi niya masagot. Ang bigat ng pangalang Velasco ay parang isang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. At ang may hawak ng kadenang iyon ay ang kanyang ama, si Don Ricardo Velasco. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. 11 taon na ang nakalipas. Siya ay isang binatang puno ng pangarap. Umiibig sa isang simpleng babae, isang art student na nagngangalang Sofia. Mahal na mahal niya ito. Ngunit para sa kanyang ama, si Sofia ay isang distraksyon,
Isang hamak na babaeng walang pangalan, nasisira sa kinabukasan ng nag-iisang tagapagmana ng Velasco. Isang araw, ipinatawag siya ni Don Ricardo. Ipinakita sa kanya ang mga litrato ni Sofia. Umiiyak, nawalan ng scholarship. Ang pamilya nito ay biglang nawalan ng negosyo. Responsibilidad mo ang pangalang dinadala mo, Hector. Sabi ng kanyang ama. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Huwag mong hayaan na ang isang maliit na damdamin ay sumira sa lahat ng pinaghirapan natin. Hiwalayan mo siya o sisirain ko hindi lang siya, kundi ang buong pamilya niya. Sa takot, sinunod niya ito. Dinurog niya ang puso ni Sofia at ang sarili niyang puso. Simula noon, natutunan niyang itago ang kanyang damdamin, maging ang robot na gustong maging siya ng kanyang ama. Hanggang sa dumating si Ana. Kay Ana niya muling naramdaman ang pagiging tao. At isinumpa niyang hindi na niya hahayaang maulit ang nakaraan. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Isang makamandag na ahas sa kanyang dibdib. Isang tawag ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang pangalan ng kanyang sekretarya ang lumabas sa screen. Sir, nasa linya po si Don Ricardo. Pinapauwi po kayo para sa hapunan. Urgent daw po. Kinabahan siya. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng urgent pagdating sa kanyang ama. Ang hapunan sa mansyon ng mga Velasco ay laging parang isang business meeting. Tahimik, formal, malamig. Nakaupo si Don Ricardo sa kabisera ng mesa. Ang kanyang presensya ay sapat na para palamigin ang buong silid. Kamusta ang bagong partnership sa Montesillo Group? Tanong ng kanyang ama. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Maayos naman, Dad. Malapit nang mapirmahan ang kontrata. Sagot ni Hector. Magaling. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang mga kubyertos. Ang tunog nito sa plato ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahil may mas mahalaga pa tayong kailangang pag-usapan kaysa sa kontratang yan. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay matalas, tila tumatagos sa kaluluwa ni Hector. Panahon na para mag-asawa ka, Hector. Panahon na para magkaroon ng susunod na henerasyon ng Velasco. Nanigas si Hector. Dad, napag-usapan na natin to. Hindi pa ako handa. Hindi ito tanong kung handa ka o hindi. Ito ay isang utos, mariing sabi ni Don Ricardo. At napili ko na ang babaeng para sa'yo. Wala kang karapatang pumili para sa akin. Hindi napigilan ni Hector ang pagtaas ng kanyang boses. Ngumisi ang kanyang ama. Isang ngising nakakakilabot. May karapatan ako. Dahil ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng mayroon ka. At sa isang salita ko lang, kaya kong bawiin ang lahat ng yan. Huminga ng malalim si Hector. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sino? Siya ang perpektong asawa para sa'yo. Matalino, maganda, at mula sa isang pamilyang kasing level natin. Pagpapatuloy ni Don Ricardo na para bang hindi narinig ang tanong. Ang pagsasanib ng Velasco at Montesillo ay hindi lang sa negosyo. Ito ay magiging isang alyansa ng dugo. Montesillo. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Hector. Hindi maari. Magpapakasal ka kay Carla Montesillo. Deklara ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay parang isang pinal na hatol. Napagkasunduan na namin ng kanyang ama. Nakatakda na ang lahat. Hindi ako papayag. Sigaw ni Hector sabay tayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay. Umupo ka. Ang boses ni Don Ricardo ay parang kulog. Wala kang pagpipilian, Hector. Akala mo ba hindi ko alam ang mga kalokohan mo? Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang cellphone at itinapon ito sa mesa. Isang litrato ang nakabukas sa screen. Si Ana, palabas ng kanyang paupahan. Isang janitress, Hector. Iyan ba ang ipapalit mo sa imperyong ito?
Naramdaman ni Hector na nanlamig ang buo niyang katawan. Sinusubaybayan siya ng kanyang ama. Sinusubaybayan nito si Ana. "Huwag mo siyang idamay dito," sabi ni Hector. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. "Nasa sayo yan," sagot ng kanyang ama. "Sundin mo ang gusto ko at mananatili siyang ligtas. Pero subukan mo akong suway. Alam mo na kung ano ang kaya kong gawin." Ang alaala ni Sofia ay bumalik, malinaw at masakit. Ang takot na naramdaman niya noon ay bumalik ng mas matindi. Ngayon, hindi lang puso ni Ana ang nakataya, kundi ang buong buhay nito. Nang gabing iyon, habang pabalik sa kanyang kondo, nakatanggap siya ng isang text message mula sa kanyang ama. Isang attachment, isang kompletong profile ni Ana, ang kanyang buong pangalan, address, kasaysayan ng pamilya, lahat. Kasunod nito, isang maikling mensahe. "Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng iyan. Huwag mo akong piliting gumawa ng hakbang, Hector. Alam mo na kung ano ang kaya kong gawin." Napatigil si Hector sa pagmamaneho sa gilid ng daan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang manibela. Nakatingin siya sa kawalan. Ang mga ilaw ng syudad ay lumabo sa kanyang paningin. Siya ay nasa isang kulungan. Isang magandang kulungan na gawa sa ginto, ngunit isa pa ring kulungan. At ngayon, isinasara ng kanyang ama ang huling bintana kung saan siya nakakakita ng liwanag. Ilang araw nang kakaiba ang pakiramdam ni Ana. Isang uri ng pagod na hindi nawawala kahit gaano pa kahaba ang kanyang tulog. At ang amoy ng panlinis na dati ay sanay na siya. Ngayon ay nagdudulot sa kanya ng pagkahilo. Pinilit niyang baliwalain ito. Marahil ay dahil lang sa stress. Ang mga salita ni Carla ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. At ang bawat araw sa trabaho ay mas nagiging impyerno. Idagdag pa rito ang biglang panlalamig ni Hector. Ang kanilang mga lihim na pagkikita sa storage room ay naging mas madalang. At kapag nagkikita sila, ramdam niya ang bigat sa mga balikat nito. Ang mga problemang hindi nito masabi sa kanya. "May problema ba, mahal ko?" tanong niya isang gabi. "Wala," sagot nito. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng iba. Pagod lang sa trabaho. Isang umaga, habang naglilinis ng banyo ng mga empleyado, bigla siyang napahawak sa lababo. Isang matinding pagkahilo ang umatake sa kanya. Kasunod ang pamilyar na pakiramdam ng pagduwal. Mabilis siyang pumasok sa isang cubicle. Pagkatapos noon, habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin, maputla at nanghihina, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang parehong nakakatakot at nakakapanabik. Kailan nga ba ang huli niyang regla? Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, nanginginig ang mga kamay na pumasok siya sa isang botika. Pumili siya ng isang maliit na kahon na maaaring magbago ng lahat. Sa banyo ng kanyang maliit na apartment, sinunod niya ang mga instruksyon. Ang ilang minutong paghihintay ay parang habambuhay. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isa lang, pakiusap. Hindi pa kami handa. Dalawa sana. Isang milagro. Ang dalawang magkasalungat na dasal ay nag-aaway sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay tumingin siya, ang kanyang hininga ay napigil. Dalawang guhit, malinaw na malinaw. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig, sinundan ng isa pa. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng purong, nag-uumapaw na saya. Magkakaanak na sila, siya at si Hector. Isang maliit na pamilya. Ito na siguro ang sagot sa lahat. Ito na ang magbibigay ng lakas ng loob kay Hector na ipaglaban sila. Buong araw, hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang pang-iinsulto ni na Jessa at Lani ay parang hangin na lang na dumadaan. May sikreto siyang mas malaki at mas maganda
kaysa sa kanilang maliliit na mundo. Naisip niyang sorpresahin si Hector. Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa isang tindahan ng mga gamit pambata at bumili ng isang pares ng maliliit na medyas. Ibabalot niya ito at ibibigay sa kanya sa kanilang pagkikita. Naglakad siya patungo sa Velasco Holdings na may bagong pag-asa, ngunit habang papalapit siya, mula sa kabilang kalsada, natanaw niya ang isang pamilyar na figura na palabas ng gusali. Si Hector. At hindi ito nag-iisa. Kasama niya si Carla. Nakatayo sila sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Nakita ni Ana kung paano tumawa si Carla. Isang tawang malambing at kaakit-akit. Malayong malayo sa tawang naririnig niya. Nakita niya kung paano nito hinawakan ang braso ni Hector. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ito inalis ni Hector. Nanigas si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ang maliit na paper bag na naglalaman ng medyas ng sanggol ay tila biglang bumigat sa kanyang kamay. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang eksena ay parang isang larawan. Ang matipunong CEO at ang magandang socialite. Ang perpektong pares. Sila ang bagay. Sila ang tama. Sino nga ba naman siya? Isang hamak na janitress na nagkamaling umibig sa isang prinsipe. Isang lihim na itinatago sa dilim. Ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na kirot. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Ito ba ang dahilan kung bakit nanlalamig siya? Ito ba ang problemang hindi niya masabi sa akin? Bago pa man siya makita ni Hector, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palayo. Ang mga luha na kanina ay dahil sa saya. Ngayon ay bumuhos dahil sa sakit. Nang makarating siya sa kanyang apartment, ibinato niya ang kanyang sarili sa kama at umiyak ng umiyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sunod-sunod na tawag mula kay Hector. Hindi niya sinagot. Sunod-sunod na text. Mahal ko, nasaan ka? Naghihintay ako. Ana, please sagutin mo. Nag-aalala ako. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Ayaw niyang marinig ang boses nito. Ayaw niyang marinig ang mga kasinungalingan nito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang bahagyang paghilab ng kanyang tiyan. Napahawak siya roon. Ang kanyang sanggol. Ang kanilang sanggol. Hindi. Hindi na niya sigurado kung kanilang sanggol pa ba ito. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang isang multo. Namamaga ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang puso. Iniiwasan niya ang bawat sulok kung saan posibleng magkasalubong sila ni Hector. Ang dating santuwaryo na storage room ay naging isang lugar na kinatatakutan niya. Sa kalagitnaan ng araw, habang siya ay naglilinis sa pantry, narinig niya ang boses ni Jessa at Lani na nag-uusap. Nakita mo ba, girl? Ang sweet ni na Sir Hector at Ma'am Carla kahapon? Nakita ko silang lumabas para mag-lunch. Bagay na bagay talaga sila. No? Oo nga. Narinig ko sa chismis. Inaayos na raw ng mga pamilya nila ang kasal. Imagine, a merger of two giant companies. Perfect match. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ana. Kasal. Aayusin na ang kasal. Kaya pala, nabitawan niya ang hawak na basahan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay sapat na para makuha ang atensyon ng dalawa. Oh, nandyan ka pala, sabi ni Jessa, nakataas ang kilay. Bakit, may problema ba sa narinig mo? Umiling lang si Ana at mabilis na pinulot ang basahan. Huwag ka nang umasa, Ana, sabi ni Lani na may halong pang-aasar. Ang mga tulad ni Sir Hector ay para lang sa mga tulad ni Ma'am Carla. Ang mga tulad mo, hanggang sahig ka lang talaga. Hindi na niya kaya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang mga tawa nila ay humahabol sa kanya. Pumasok siya sa pinakamalapit na banyo at doon muling humagulgol. Tama sila.
tama sila. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang isang simpleng pamilya, ang pagmamahal na akala niya ay totoo, ay gumuho sa isang iglap. Paano niya sasabihin kay Hector ang tungkol sa bata? Sasabihin ba niya? O baka isipin lang nito na ginagamit niya ang bata para itali ito sa kanya? Habang nagpupuna siya ng kanyang mga luha, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Binuksan niya ito sa pag-aakalang isa na namang mensahe mula kay Hector. Ngunit hindi. Isang hindi rehistradong numero. May isang larawan, isang malinaw na kuha ni na Hector at Carla, nakikipagkamay kay Don Ricardo Velasco sa loob ng isang pribadong silid. Lahat sila ay nakangiti. Mukha silang isang masaya, perpektong pamilya. Kasunod ng larawan, isang maikling text message. Ito ang tunay na pamilya niya. Sino ka para humadlang? Nabitawan ni Ana ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Isang araw, 2 araw, 3 araw, walang Ana. Ang bawat tawag ni Hector ay dumidiretso sa isang boses na nagsasabing hindi makontak ang numerong tinatawagan. Ang kanyang mga mensahe, lahat ay nananatiling undelivered. Isang malamig na takot ang unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Mas masahol pa sa anumang corporate crisis na hinarap niya. Saan siya nagpunta? Anong nangyari sa kanya? Nang hindi na niya matiis, pinatakbo niya ang kanyang sasakyan patungo sa apartment ni Ana. Ngunit ang gate ay nakasara. Ang landlady, isang matandang babae na laging nakasimangot, ay hindi siya pinapasok. Wala si Ana, sabi nito. Pinaningkitan siya ng mata. Umalis. At sino ka ba para hanapin siya? Hindi siya makasagot. Isa siyang estranghero. Isang lihim. Sa harap ng batas at ng mundo, wala siyang karapatan kay Ana. Napakuyom siya ng kanyang mga kamao. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay isang lason sa kanyang dila. Bumalik siya sa opisina, nagulong-gulo ang isip. Pagbukas niya ng pinto, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Si Carla, nakaupo sa kanyang upuan sa likod ng kanyang mesa na para bang pag-aari nito ang lugar. May binabago ito sa posisyonan ng mga gamit sa kanyang lamesa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Hector. Ang boses ay malamig at matigas. Ngumiti si Carla, isang matamis ngunit huwad na ngiti. Good morning, honey. Inaayos ko lang ang ilang bagay. Masyadong malungkot ang itsura ng opisina mo. Maybe we should add some flowers. Get out of my chair, Maring sabi ni Hector. Tumawa lang si Carla. Relax, I'm just getting a feel of the place. Ang opisina ng asawa ko ay dapat maging opisina ko rin, hindi ba? Hindi tayo ikakasal, giit ni Hector. Oh, really? Tumayo si Carla at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Tawagan mo ang daddy mo at sabihin mo yan sa kanya. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ipinulupot nito ang mga braso sa leeg ni Hector. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Hector. Tanggapin mo na lang. Tayo ang para sa isa't isa. Marahas na inalis ni Hector ang mga braso nito. Sinabi ko, labas. Nagbago ang ekspresyon ni Carla. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng isang malamig na tingin. Fine, pero huwag mong isipin na mananalo ka. Sa huli, ako pa rin ang makakakuha ng lahat ng gusto ko. Tumalikod ito at lumabas. Ngunit ang banta sa kanyang mga salita ay nanatili sa hangin. Kinahaponan, habang pauwi, napansin ni Hector ang isang bagay na kakaiba sa kanyang driver na si Mang Tony na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Nakita niyang pasimple nitong tinitingnan ang cellphone nito pagkatapos siyang ihatid sa kondo. Sino yan, Mang Tony? Casual niyang tanong.
Wala po sir. Mabilis na sagot nito, halatang kinakabahan. Tumatawag lang po ang misis ko. Ngunit sa isang saglit, nasilip ni Hector ang screen. Hindi pangalan ng asawa nito ang nakalagay, kundi isang salita. Don Ricardo. Naintindihan na niya. Ang bawat galaw niya ay minamanmanan. Ang kanyang driver, ang kanyang sekretarya, marahil pati ang security guard sa gusali. Lahat sila ay mga mata at tainga ng kanyang ama. Ang mga pader ng kanyang kulungan ay mas mataas at mas matibay kaysa sa inaakala niya. Nang makapasok siya sa kanyang kondo, inihagis niya ang kanyang briefcase sa sahig. Ang galit at desperasyon ay nag-uumapaw sa kanya. Paano niya hahanapin si Ana kung ang bawat kilos niya ay binabantayan? Paano niya poprotektahan ito kung mismong siya ay hindi makagalaw? Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Ngunit alam niya kung sino ito. Sinagot niya, Hector. Ang boses ng kanyang ama ay walang emosyon, ngunit mabigat. Nakarating sa akin na hinahanap mo raw ang janitress na yon. Hindi sumagot si Hector. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang panga. Isang payo lang anak, patuloy ni Don Ricardo. Itigil mo na yan. Nakakasama lang yan sa reputasyon mo, sa reputasyon ng pamilya. Wala kang pakialam sa kanya. Galit na sagot ni Hector. Isang malamig na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Doon ka nagkakamali. May pakialam ako sa lahat ng bagay na maaaring makaapekto sa pangalan ng Velasco. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago ito muling nagsalita. Ang boses nito ay mas mababa at mas mapanganib. Nakarating din sa akin na nawawala siya, mabuti naman. Nanlamig ang dugo ni Hector. Anong ginawa mo? Wala pa, sagot ni Don Ricardo. Pero huwag mo akong subukan, Hector. Para sa kapakanan niyong dalawa, mas mabuti kung hindi na siya magpapakita pa. Click. Ibinaba na nito ang tawag. Nakatayo lang si Hector sa gitna ng kanyang sala. Hawak ang cellphone. Ang mga salita ng kanyang ama ay umuukil-kil sa kanyang utak na parang lason. Hindi na ito isang simpleng banta sa kanyang mana. Ito ay isang banta sa buhay ni Ana. Habang iniisip niya kung ano ang kanyang susunod na gagawin, isang notification ang pumasok sa kanyang email. Isang memo para sa lahat ng empleyado ng Velasco Holdings. Ang subject, Invitation, Velasco Holdings Annual Summer Pool Party. Binuksan niya ito. Ito ay isang masayang anunsyo. Puno ng mga larawan ng mga nakaraang party. Ngunit ang mga mata niya ay napako sa isang pangungusap sa dulo na nakasulat sa malalaking letra. Hosted by our very own CEO, Hector Velasco, and his lovely fiancée, Miss Carla Montecillo. Naramdaman ni Hector na parang sinuntok siya sa sikmura. Ito na, isang patibong, isang pampublikong entablado kung saan siya ay ipaparada, itatali kay Carla at tuluyang ilalayo kay Ana. Alam niyang plinano ito ng kanyang ama. Isang checkmate. At alam niyang wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Ang mga araw ay lumipas na parang isang mahabang, malabong panaginip para kay Ana. Nakikitira siya pansamantala sa kanyang pinsan sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang maliit na kwarto kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga takot at ang lumalaki niyang sikreto. Pinatay niya ang kanyang cellphone para hindi na siya makatanggap ng mga mensahe o tawag na lalo lang dudurog sa kanyang puso. Ngunit ang pag-iwas ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang larawan ni Hector, Carla at Don Ricardo, ang perpektong pamilya, ay nakatatak sa kanyang isipan. Ngunit kailangan niyang mabuhay, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa maliit na buhay sa loob niya. Kaya kahit gaano kabigat, bumalik siya sa trabaho. Inihanda niya ang kanyang sarili sa mga masasakit na tingin at bulungan. Suot ang isang hindi nakikitang baluti ng pagkamanhid. Isang hapon,
Habang nagwawalis sa hallway, isang anunsyo sa bulletin board ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang makulay na poster, Velasco Holdings Annual Summer Pool Party. At sa ilalim, ang mga pangalan ng host, CEO Hector Velasco and his lovely fiancée, Miss Carla Montesillo. Napahawak si Ana sa kanyang dibdib. Ang salitang fiancé ay parang isang punyal na bumaon ng mas malalim. Totoo nga, ang lahat ng chismis ay totoo. Oh, tignan mo to, Lani. Narinig niyang sabi ni Jessa mula sa kanyang likuran. Alam niyang sinasadya ng mga ito na marinig niya. Magkakaroon pala ng party sa isang 5-star hotel pa. Sayang. For employees only. Bawal ang mga janitor. Siyempre naman, sagot ni Lani na may halong tawa. Ano namang gagawin ng isang maruming basahan sa isang pool party? Baka dumumi lang ang tubig. Nagyukom ang mga palad ni Ana. Nais niyang sumigaw. Isampal sa kanila na mas malinis pa ang kanyang puso kaysa sa kanilang mga ugali. Pero nanatili siyang tahimik. Nang akala niya ay tapos na ang kanyang pagdurusa, para sa araw na yon, isang anino ang humarang sa kanyang harapan. Si Carla. Ana, sabi nito, ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. May inabot ito sa kanyang isang magandang envelope. I have a special invitation for you. Nag-aalangang kinuha ni Ana ang sobre. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa magandang calligraphy. Gusto kong nandoon ka. Patuloy ni Carla. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Gusto kong masaksihan mo ang kasiyahan namin ni Hector. It would mean a lot to me. Walang masabi si Ana. Bakit siya iniimbitahan? Para lalo siyang saktan? Binuksan niya ang sobre. Sa loob, hindi isang formal na imbitasyon ang nakita niya, kundi isang set ng uniforme, isang puting polo shirt at itim na palda. Ang uniforme ng mga catering staff na magsisilbi sa party. Napaangat ang tingin ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at nasasaktan. Oh, did I forget to mention? Sabi ni Carla. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho, napalitan ng purong pangmamaliit. Hindi ka imbitado bilang guest. Imbitado ka para magtrabaho. After all, iyan naman talaga ang lugar mo. Hindi ba? Ang magsilbi. Naramdaman ni Ana na parang umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kahihiyan ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko ang bayad sa'yo para sa gabing yon. Dagdag pa ni Carla, sabay tapik sa balikat ni Ana. See you there. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Iiwanan si Anang nakatayo roon. Hawak ang uniforme ng kanyang kahihiyan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Niyakap niya ang kanyang unan at umiyak ng walang tunog. Gusto niyang magtago na lang. Gusto niyang tumakbo palayo kung saan walang nakakakilala sa kanya. Tama na, suko na ako. Ngunit habang nakahiga siya sa dilim, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang munting pitik. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang anak. Bigla, isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang pagkalugmok. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Ito ay determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang nasaktang puso. Ito ay tungkol sa batang dinadala niya. Isang batang may karapatang malaman kung sino ang ama nito. Isang batang karugtong ng dugo ng mga Velasco. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang kasinungalingan. Hindi niya hahayaang itakwil ito bago pa man ito isilang. Kailangan niyang harapin si Hector. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo. Kahit ito na ang huling pagkakataon na mag-uusap sila. Kailangan niyang malaman mula mismo sa bibig nito kung ano ang totoo. Kung pinaglaruan lang ba siya? O kung meron pa bang kahit katiting na pagmamahal na natitira. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon.
Hindi na ang babaeng umiiyak ang nakita niya, kundi isang ina. Hindi niya isusuot ang unipormeng ibinigay ni Carla. Pupunta siya sa party na yon, hindi para magsilbi, kundi para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Ang kamay ay nakapatong pa rin sa kanyang tiyan. Ang munting pitik na naramdaman niya ay parang isang pangako, isang simbolo ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Itinabi niya ang uniforme ng kahihiyan. Sa halip, binuksan niya ang kanyang maliit na aparador at hinanap ang nag-iisang disenteng damit na mayroon siya. Isang simpleng puting bestida na binili niya noong kaarawan niya. Simple lang ito, ngunit malinis at kagalang-galang. Isinuot niya ito sa harap ng salamin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Para sa iyo, anak. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong tuklas na katatagan. Lahat ng ito, gagawin ni nanay para sa iyo. Habang papalapit ang araw ng party, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya gagawa ng eksena, hindi siya magwawala. Hahanapin lang niya ang tamang pagkakataon para makausap si Hector ng pribado, malayo sa mga matang mapanghusga. Sasabihin niya ang lahat at pagkatapos, anuman ang maging desisyon nito, tatanggapin niya. Handa na siyang palayain ito. Ngunit hindi niya isusuko ang karapatan ng kanyang anak. Sa araw ng party, habang naglalakbay siya patungo sa hotel, isang halo ng takot at tapang ang nag-aagawan sa kanyang dibdib. Para siyang isang sundalong papasok sa isang giyera na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Ngunit habang papalapit siya sa malaking pasukan ng hotel, habang natatanaw niya ang mga kumikinang na ilaw, at naririnig ang malamyos na musika, isang bagay ang sigurado siya. Hindi na siya ang dating Ana na yumuyuko na lang. Ang babaeng papasok sa impyernong iyon ngayong gabi ay hindi na isang biktima. Isa na siyang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak. Ang paligid ng swimming pool sa rooftop ng hotel ay ginawang isang paraiso. Ang mga kumikinang na ilaw ay nakasabit sa mga puno ng palma. Ang malamyos na musika ay sumasabay sa mahinang ihip ng hangin at ang mga bisitang nakasuot ng kanilang mga eleganteng kasuotan ay nagtatawanan habang hawak ang mga baso ng champagne. Para kay Hector, ang lugar na ito ay hindi paraiso. Isa itong entablado para sa isang trahedya. Nakatayo siya roon, suot ang isang pilit na ngiti na para bang isang manika na kinokontrol. Si Carla ay nakakapit sa kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at posesibo. Sa di kalayuan, nakamasid ang kanyang ama, si Don Ricardo. Ang mga mata nito ay matalas. Tinitiyak na ginagampanan niya ng maayos ang kanyang papel. Ang bawat pagbati, bawat pakikipagkamay ay parang isang pagtapak sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nalulunod sa isang dagat ng pagkukunwari. Ang tanging iniisip niya ay si Ana. Nasaan na kaya siya? Ligtas ba siya? Hanggang sa nakita niya ito. Sa kabilang dulo ng pool, malapit sa isang buffet table, nakatayo si Ana. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda sa gitna ng karangyaan. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho para kay Hector. Ang musika, ang tawanan, ang mga bulungan, lahat ay nawala. Tanging si Ana lang ang nakikita niya. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang saglit na yon, nakita niya ang lahat. Ang sakit, ang mga tanong, ang pagmamahal na naroon pa rin sa kabila ng lahat. Gusto niyang tumakbo palapit dito, yakapin ito at sabihing patawad. Ngunit ang pagkakahawak ni Carla sa kanyang braso ay humigpit na para bang nabasa nito ang kanyang iniisip. Napansin din ni Carla si Ana.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Well, look who's here. Bulong nito kay Hector. Ang tapang din naman pala ng basahan na yan. Binitawan ni Carla ang braso ni Hector at naglakad palapit sa gitna ng mga bisita. Sinisiguradong naririnig siya ng lahat. Everyone, thank you for coming. Masayang sabi ni Carla, itinaas ang kanyang baso. I'm so happy to share this night with all of you. And of course, with my dearest fiancé, Hector. Tumingin ito kay Hector, isang tingin na naguutos. Walang nagawa si Hector kundi itaas din ang kanyang baso. Daddy and I were just talking about our honeymoon. Patuloy ni Carla, ang bawat salita ay tila isang patalim na sinasaksak kay Ana. He suggested Paris. Isn't that romantic, honey? Hindi na kaya ni Ana. Ang bawat salita ay parang sampal. Marahan siyang tumalikod. Sinusubukang umalis nang hindi nakakakuha ng atensyon. Kailangan niyang makaalis dito. Ngunit nakita ito ni Carla. Habang naglalakad si Ana sa gilid ng pool, mabilis na lumapit si Carla. Oh, aalis ka na agad, Ana? Ang party ay nagsisimula pa lang. Pasensya na po, ma'am. Kailangan ko na pong umuwi. Mahinang sagot ni Ana. Hindi tumitingin dito. Huwag ka namang bastos. Kinakausap pa kita. Sabi ni Carla. Ang boses ay matigas na. Sa pagdaan ni Ana, sinadyang iharang ni Carla ang kanyang paa. Natapilok si Ana. Nawalan siya ng balanse. Ang huling narinig niya ay ang kolektibong sigaw ng mga tao bago lamunin ng malamig na tubig ng pool ang kanyang buong katawan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Para kay Hector, ang mundo ay nag-slow motion. Ang imahe ni Anang nahuhulog sa tubig. Ang kanyang mga matang nanlalaki sa takot. Ito ang gumising sa lahat ng natutulog na tapang sa loob niya. Wala nang Don Ricardo. Wala nang Velasco Holdings. Wala nang takot. Tanging si Ana. Bago pa man may makakilos, tumakbo si Hector at walang pag-aalinlangang tumalon sa pool. Ang mamahalin niyang suit ay agad na bumigat, ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis niyang nilangoy ang distansya at inabot ang katawan ni Anang nagpapanik sa ilalim ng tubig. Inangat niya ito at niyakap ng mahigpit. Ana, mahal ko, nandito ako. Nang umahon sila mula sa tubig, lahat ng mata ay nasa kanila. Ang musika ay tumigil. Ang katahimikan ay nakakabingi. Binuhat ni Hector si Ana palabas ng pool na parang isang mahalagang kayamanan. Inilagay niya ito ng dahan-dahan sa sahig. Ang basang-basa nitong katawan ay nanginginig sa lamig at takot. Hinarap ni Hector ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa nakikita ng sinuman. Tumingin siya kay Carla na ngayon ay namumutla. Tumingin siya sa kanyang ama na ang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang galit. At pagkatapos, sa isang boses na umalingaw-ngaw sa buong lugar, isinigaw niya ang mga salitang magbabago sa lahat. Huwag na huwag ninyong sasaktan ang asawa ko. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Asawa? Ang janitress? Hindi pa tapos si Hector. Lumuhod siya sa tabi ni Ana. Hinawakan ang kamay nito at ipinatong ang sarili niyang kamay sa tiyan nito. Muli siyang tumingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninindigan. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, idinagdag niya ang isang pangungusap na yumanig sa pundasyon ng imperyo ng Velasco. At nagdadalang tao siya. Dugot laman ko ang dinadala niya. Ang mukha ni Don Ricardo ay naging kasing itim ng gabi. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lihim ay lumabas na. Walang ibang mahalaga kundi si Ana. Iyon ang tanging nasa isip ni Hector habang mabilis niyang tinatawid ang magulong lobby ng hotel. Buhat-buhat ang nanginginig na katawan ni Ana. Binalot niya ito sa kanyang basang-basang coat, pilit na binibigyan ng init. Ang mga bulungan at mapanghusgang tingin ng mga tao ay
Parang mga langaw na hindi niya pinapansin. Dadalhin kita sa ospital, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na kailangan, pabulong na sagot ni Ana. Isiniksik ang muka sa dibdib ni Hector. Okay lang ako. Okay kami ni baby. Kailangan lang nating makaalis dito. Sumakay sila sa unang taxi na nakita niya. Habang nasa biyahe, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Hindi na niya kailangang tignan. Alam niya kung sino. Ihatid mo muna siya sa isang ligtas na lugar. Utos niya sa sarili. Dinala niya si Ana sa isang maliit, ngunit malinis na motel, malayo sa sentro ng syudad. Tiniyak niyang nakapagpalit ito ng tuyong damit at nakakain ng mainit na sabaw bago niya hinarap ang hindi maiiwasan. Babalik ako, pangako niya, hinalikan ito sa noo. Huwag kang mag-alala, tatapusin ko na to. Ang mansyon ng mga Velasco ay mas malamig at mas nakakatakot kaysa dati. Nadatnan niya si Don Ricardo sa opisina nito. Nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mabigat, puno ng namumuong galit. Ipinahiya mo ako. Simula ni Don Ricardo, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Ipinahiya mo ang pangalan ng ating pamilya sa harap ng lahat. Wala akong pinagsisisihan, matatag na sagot ni Hector. Humarap si Don Ricardo. Ang mukha nito ay parang isang maskara na gawa sa bato. Para saan, Hector? Para sa isang babaeng walang pinanggalingan? Isang janitress? Hindi siya isang janitress. Siya si Ana, asawa ko siya. Giit ni Hector. At hindi ko nahahayaang tapak-tapakan ninyo siya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Hector. Ang sakit ay gumuhit, ngunit hindi siya natinag. Tinitigan niya ang kanyang ama ng diretso sa mga mata. Pinili mo ang babaeng yan kaysa sa pamilya mo. Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang pagkakalmado ay tuluyan ng naglaho. Mali ka, sagot ni Hector. Ang boses ay hindi tumaas ngunit puno ng bigat. Pinili ko ang pamilya Kao. Natigilan si Don Ricardo. Ang mga salitang yon ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Kung ganoon, sabi ni Don Ricardo, dahan-dahang lumapit sa kanyang mesa. Wala ka ng pamilya ritong babalikan. Kinuha nito ang telepono. Cancel all of Hector Velasco's corporate credit cards. Utos nito sa kausap. Yes, effective immediately. Ibinaba nito ang telepono at kinuha ulit. I want Hector Velasco removed from the board. Tanggalin siya bilang CEO. I am taking over. Sunod-sunod. Walang tigil. Tinanggal ni Don Ricardo ang lahat ng bagay na nag-uugnay kay Hector sa pangalang Velasco. Ang posisyon, ang pera, ang kapangyarihan, ang kotse mo, ang kondo mo, lahat ng yan ay pag-aari ng kumpanya. Patuloy nito. At ang mana mo, kalimutan mo na. Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ama, sa bawat pribilehiyong inaalis sa kanya, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob kay Hector. Hindi takot, hindi lungkot, kundi gaan. Para siyang isang bilanggo na pinutulan ng kadena. Ang bigat na ilang taon niyang pinapasan ay biglang nawala. Tapos ka na ba? Tanong ni Hector. Nagulat si Don Ricardo sa kanyang kalmadong tugon. Tumangulang si Hector. Salamat, Dad. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Saan ka pupunta? Pahabol na tanong ng kanyang ama. Wala ka nang babalikan. Huminto si Hector sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Ngayon lang ako magkakaroon ng tunay na pupuntahan. Sa paglabas niya sa malaking pinto ng mansyon, sa pagtalikod niya sa malaking bakal na gate, isang malinis na hangin ang sumalubong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang malaya siya. Wala na siyang yaman,
Wala na siyang pangalan, ngunit buo ang kanyang pagkatao. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating siya sa isang hintayan ng bus. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya si Ana. Naghihintay. Lumapit siya. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Isang tingin lang. Alam na nila ang lahat. "Wala na sa akin ang lahat, Ana," sabi ni Hector. "Ang boses ay halos pabulong. Wala na akong maibibigay sa'yo, kundi ang sarili ko." Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay at pinisili ito ng mahigpit. Ngumiti ito, isang ngiting mas maliwanag pa sa lahat ng ilaw sa syudad. "Ikaw lang ang kailangan ko." Magkahawak kamay silang nagsimulang maglakad sa dilim ng gabi. Wala silang patutunguhan, walang malinaw na plano. Ang tanging dala nila ay ang isa't isa. Ngunit sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, isang itim na kotse ang nakaparada sa dilim. Ang mga ilaw nito ay patay at walang makapagsasabi kung sino ang nasa loob, tahimik na nagmamasid sa kanilang paglisan. 6 na buwan ang lumipas. Ang malakas na tunog ng alarm clock ang gumising kay Ana. Dahan-dahan siyang bumangon, inaalalayan ang kanyang malaki ng tiyan. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa munting bintana ng kanilang inuupahang apartment. Isang maliit na espasyo na malayong malayo sa karangyaan. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sinaing at pritong itlog. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Hector, nakasuot ng simpleng sando at shorts, abala sa pagluluto. Ang CEO na dati ay naguutos sa libu-libong empleyado, ngayon ay masayang nagluluto ng almusal para sa kanyang mag-ina. Lumapit si Ana at niyakap ito mula sa likuran. "Ang bango naman yan, mahal ko." Humarap si Hector at hinalikan siya sa labi. "Good morning sa inyong dalawa." Lumuhod ito at marahang hinalikan din ang kanyang tiyan. "Good morning, champ." Ang buhay nila ay simple. Si Hector ay nagtatrabaho ngayon bilang isang mekaniko sa isang talyer sa ibaba ng kanilang apartment. Ang kanyang mga kamay na dati ay pumipirma lang ng mga kontrata, ngayon ay puno ng grasa at kalyo. Umuuwi siyang pagod, ngunit sa kanyang mga mata, nakikita ni Ana ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya nakita noon. Si Ana naman ay nag-aalaga sa kanilang munting tahanan, naghahanda sa pagdating ng kanilang panganay. May mga araw na mahirap, may mga pagkakataong kinakapos sila sa pera. Ngunit sa bawat gabi, kapag magkatabi silang nakahiga, magkayakap, alam nilang mas mayaman pa sila sa kahit sinong milyonaryo. Isang hapon, habang nag-aayos si Ana ng mga damit, may kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang malaking kahon. "Para kanino po ito?" tanong ni Ana, dahil wala naman silang inaasahang padala. "Para po kay Mrs. Ana Velasco," sagot ng lalaki. Kinilabutan si Ana sa narinig. Ilang buwan na ang lumipas. Mula nang huli niyang narinig ang apelyidong yon na ikinakabit sa kanyang pangalan. May pag-aalinlangang dinala niya ang kahon sa loob. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Nang dumating si Hector, magkasama nilang binuksan ito. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang loob ng kahon ay puno ng mga pinakamamahaling gamit para sa sanggol. Mga damit na gawa sa malambot na materyales, isang kumpletong set ng mga bote, mga laruan, at isang mamahaling baby stroller na nakatiklop pa. Mga bagay na hindi nila kayang bilhin kahit sa panaginip. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang maliit at puting sobre. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ni Hector. Sa loob, walang sulat. Tanging isang cashier's check ang laman. Ang halaga na nakasulat dito ay sapat na para makabili sila ng isang maliit na bahay at lupa at makapagsimula ng sarili nilang negosyo. Nagkatinginan sila ni Ana.
Hindi na nila kailangang magtanong. Alam nila kung kanino galing ang lahat ng ito. Samantala, sa isang malaki at tahimik na mansyon sa kabilang dulo ng syudad, nakatayo si Don Ricardo Velasco sa kanyang opisina, mag-isa. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga naglalakihang papeles ng negosyo, may isang maliit na larawan. Isang 3D ultrasound image ng isang maliit na sanggol sa loob ng sinapupunan. Ang kanyang apo. Lihim niya itong nakuha mula sa isang pinagkakatiwalaang source. Gabi-gabi, tinititigan niya ito. Sa maliit na mukha na yon, nakikita niya ang kanyang sarili. Nakikita niya si Hector. Nakikita niya ang hinaharap. Isang luha, ang unang luha sa loob ng maraming taon, ang pumatak mula sa matigas na mga mata ng matandang lalaki at tumama sa ibabaw ng litrato. Naintindihan na niya, ang imperyong binuo niya ay walang halaga kung wala itong pusong magpapatibok dito. Gabi na, nakatayo sina Ana at Hector sa kanilang maliit na bintana, tanaw ang mga ilaw ng syudad na dati ay kumakatawan sa isang buhay na kanilang tinalikuran. Niyakap ni Hector si Ana mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay na may kalyo ay marahang humaplos sa malaking tiyan nito. Naramdaman nila ang sabay na paggalaw ng kanilang anak. Ito, bulong ni Hector sa tainga ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Ito ang tunay na yaman. Mahal ko. Isinandal ni Ana ang kanyang ulo sa dibdib ni Hector. Ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang init ng yakap nito at ang bawat pitik ng buhay sa kanyang sinapupunan. Ito ang ating imperyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa kanilang simpleng kaharian, natagpuan nila ang isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera at isang kapangyarihang hindi kayang tibagin ng anumang pangalan. Ang kanilang pamilya, ang kanilang pag-ibig,